Genius Daddy in the City, Kabanata 1. Ang gabi ng kabilugan ng buwan, ang tuktok ng Mount Tai. Bumagsak mula sa langit ang isang nakakasira ng mundong kulog na naging dahilan upang ang lahat sa loob ng 10 milya mula sa Mount Tai ay naligo sa kulog, at sa maikling panahon, ang langit at ang lupa ay nawasak, at walang tumubo na damo. Nasaan ang master dito para malumpasan ang kalamidad? May isang pangitain sa langit, at tiyak na may mga halimaw na darating sa mundo. Ang pinakamakapangyarihang tao sa Wagwo ay nagtinginan sa isa't isa dahil sa gulat, at naglakas loob lamang na pumunta sa Mount Tai upang mag-imbestiga pagkatapos na mawala ang liwanag ng kulog, ngunit wala silang nakita at umuwing bigo. Ang walang nakakaalam ay 3 araw na ang nakalipas mula nang mawala ang palabas sa Mount Tai. Lincheng City, Tianan Province, Jinyang Community. Tulala ang isang binata sa pintuan ng komunidad, dahilan para mapatingin sa gilid ang mga dumadaan. Ang binata ay basag-basag at gusot, na para bang isang ganid na lumabas sa kabundukan. 5 taon. Jinyang Community, ako, si Ye Chen, ay nakabalik na sa wakas. Tahimik na tinitigan ni Ye Chen ang pamilyar at hindi pamilyar na eksena sa kanyang harapan, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, ang kanyang ekspresyon ay kasing lungkot ng saya, at pumikit siya sa nagulat na mga mata ng mga dumaraan. Walang makakaintindi sa mood niya sa mga oras na ito. 5 taon na ang nakararaan, ginapos siya ng kanyang mga kamay at paa at lumubog sa magulong ilog. Akala niya mamamatay na siya, pero sinong mag-aakalang nagsanib siya ng isang mahiwagang bote sa ilalim ng ilog. Nang siya ay magising, nalaman ni Ye Chen na siya ay tumawid sa isang laganap na demonyo. Isang mundo ng pangunawa na puno ng mga immortal at Diyos. Gamit ang bote na ito, gumugol si Ye Chen ng 3,000 taon sa paglilinang mula sa isang mortal hanggang sa kaharian ng mga immortal ng mundo, na kilala bilang Nanquang Xianzhen, at itinatag ang Eastern Heavenly Court, na iginagalang bilang Emperador Yetian ng lahat ng etnikong grupo. Itinutulak ang lahat ng bagay sa universo. Ngunit hindi niya nais na ipagkanulo ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang disipulo, si Yu Wenxuan. Upang mapanalunan ang trono ng emperador, sumali si Yu Wenxuan sa daigdig ng demonyo, sa daigdig ng demonyo, at sa daigdig ng Budista upang sumalakay. Ang labanan ay lubhang trahedya. Matapos makuha ang 9th grade fairy weapon Night Devil Armor, sa wakas ay nabasag siya sa puwang ng kawalan. At ang bitik na ito sa kawalan ay talagang humahantong sa lupa. 3 araw na ang nakalipas, nagising si Ye Chen mula sa Mount Tai at nalaman na 5 taon na ang nakalipas mula nang mawala siya. May mga magulang siya sa mundong ito, at kahit isang kasintahan na nakakaakit. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga magulang ko. At siya, si Su Yuhan. Pagkalipas ng 5 taon, siya pa rin ba? Huminga ng malalim si Ye Chen, at pagkatapos na sa wakas ay ayusin ang kanyang mga emosyon, naglakad siya papunta sa komunidad. Ang Jinyang Community ay dating isang urban village. Nang itayo ang isang thermal power plant 5 taon na ang nakararaan, ang mga kalapit na residente ay nakatanggap ng kabayaran para sa demolisyon, pera man o pabahay. Nakakuha din ng suite ang pamilya ni Ye Chen. Hindi nagtagal, sinundan ni Ye Chen ang kanyang alaala sa ibaba ng kanyang bahay, at mula sa malayo ay nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na may puting buhok na nakayuko at nagwawalis ng tubig sa pintuan. Huminto si Ye Chen wala pang 10 metro ang layo mula sa kanya, ang kanyang boses ay sobrang paos. Nanay! Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay tumangalak kay Ye Chen nang hindi namamalayan, unang natigilan, pagkatapos ang walis sa kanyang kamay ay bumagsak sa lupa na may kalampag, at kinusat ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, Xiao. Xiao Chen. Ang ina ni Ye Chen na si Wulan. Paf! Lumuhad si Ye Chen ng husto sa tubig, at hakbang-hakbang na lumuhad patungo kay Wulan, masakit ang kanyang ilong, Nay, hindi ako anak, pinaalalahanan kita sa akin sa loob ng 5 taon. Sabi nga sa kasabihan, kung nandyan ang mga magulang mo, kung hindi ka naglalakbay ng malayo, dapat maganda ang paglalakbay mo. May isip kung gaano kabalisa at pag-aalala ang mga magulang sa loob ng 5 taon mula nang mawala siya. Xiao Chen, bakit ka bumalik? Nakilala din ni Wulan si Ye Chen, at nagyakapan ang mag-ina at umiyak, anak, huwag kang tatawag sa bahay kahit saan ka magpunta, walang ipinanganak, walang patay, alam mo kung gaano kami ng tatay ko sa paglipas ng mga taon. Malungkot ka ba? Nay, pumunta ang anak ko sa napakalayong lugar at hindi ka makontak, at hindi ka niya na-miss isang araw. Sabi ni Ye Chen na may pulang mata. Ang sarap bumalik, hindi pa banggitin ang nakaraan. Pumasok ka na sa bahay, tatawagan na ni nanay ang tatay mo, matutuwa siyang malaman. Pinunasan ni Wulan ang kanyang mga luha, kinaladkad si Ye Chen papasok sa kanyang bahay, at pagkatapos ay tinawagan ng ama ni Ye Chen upang iulat ang mabuting balita. Tahimik na tumingin si Ye Chen sa bahay. Sa oras na ito, isang 4 o 5 taong gulang na batang babae ang tumakbo mula sa labas ng bahay at sumigaw ng malakas, Lola, binubuli na naman ako ng tigre sa tabi. Ang maliit na batang babae ay may 2 pigtail sa kanyang ulo, na nagpapakita ng 2 lotus root-like arms, at ang kanyang mahabang pilikmata ay patuloy na kumikislap. Pero nagbusangot siya at mukhang agrabyado. Lola! Natigilan si Ye Chen saglit, pagkatapos ay tumingin sa maliit na babae na hindi makapaniwala. Lola! Siya ay akin. Noon lang napansin ng batang babae si Ye Chen, at pagkatapos niyang tumigil sa pag-iyak, hindi niya namamalayan na nagtago siya sa likod ni Wulan, at nahihiyang iniangat ang ulo para silipin siya.
Si Ye Chen ay nagmamadaling tumingin kay Wulan, ang kanyang puso ay pataas at pababa, nay, siya. Siya ay. Well, anak niyo ni Yuhan si Mengmeng. Tumanggaw si Wulan, hinawakan ang kamay ng maliit na lalaki at ngumiti, ilang araw pagkatapos mong mawala, nalaman ni Yuhan na mayroon siyang isang buwan, at pagkatapos ay ipinanganak si Mengmeng, ngunit ang babaeng ito. Ngunit hindi na nakinig si Ye Chen sa kanyang ina, at walang malay na naglakad patungo sa maliit na lalaki, Mengmeng. Anak ko. Binigyan ako ni Yuhan ng matamis na maliit na padded jacket. Hindi niya inaasahan na 5 taon pagkatapos niyang mawala, hindi lang siya nagkaroon ng anak na babae, kundi matanda na rin siya. Nung una medyo hindi siya kumbinsido, to be precise, hindi niya matanggap. Pero bigla kong naalala na hinawakan ko si Yuhan isang beses sa isang buwan bago ako mawala, at iyon na ang huling pagkakataon, at si Yuhan ang nagkusa. Nang mga oras na iyon, bigla na lang silang dalawa na nagsimula at hindi gumawa ng mga hakbang sa kaligtasan. Bukod dito, ang hitsura ng maliit na tao ay 4 o 5 puntos na katulad ng kanyang sarili. Mayroon akong anak na babae. Hahaha, ako, si Ye Tiandi, ang aking nanko ang Immortal Venerable ay may anak na babae. Ang damdamin ng pagiging ama sa unang pagkakataon ay pumasok sa kanyang puso, at hindi na makapaghintay si Ye Chen na yakapin ang maliit na lalaki at tingnang mabuti. Gayunpaman, ang maliit na lalaki ay muling nagtago sa likod ni Wulan, hinaila ang manggas ni Wulan ng may kaba, halatang takot kay Ye Chen. Mengmeng, ito si tatay, hindi mo ba sinisigawan si tatay? Magiliw na sabi ni Wulan. Ang maliit na lalaki ay hindi alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob, at ang kanyang mukha ay namula, hindi ko siya ama, wala akong ama. Uto anak, wala kang ama, paano ka nanganak? Hindi napigilan ni Wulan ang pagtawa at pag-iyak. Sinabi ng maliit na lalaki, ako ay ipinanganak mula sa aking ina. Agad na nabighani si Wulan sa kanyang mga salita. Hindi makatawa si Ye Chen, sa halip ay napuno siya ng walang katapusang pagsisisi sa sarili at panghihinayang. Ayun, 5 taon siyang nawala, at hindi pa nga niya nakikita ang kanyang anak mula nang siya ay isilang, at kahit isang araw ay hindi niya ginampanan ang responsibilidad bilang isang ama. Kaya normal lang na hindi niya kilalanin ang sarili niya. Mahigpit na sinabi ni Wulan, Mengmeng, siya talaga ang iyong ama, bilasin mo, tawagin mo siyang ama. Ayoko. Matigas na sabi ni Mengmeng. Nagkunwaring galit si Wulan at inabot siya para hampasin siya. Nagmamadaling huminto si Ye Chen, Nay, kalimutan mo na, kung ayaw itong tawagan ni Mengmeng, kalimutan mo na. Bamantong hininga si Wulan, Hoy, hindi ka pa kumakain, tama. Ipaghahanda ka ni nanay, at maaari mong paglaruan si Mengmeng. Pagkaalis niya, nagkatitigan ang mag-ama, pinisil ni Ye Chen ang isang ngiti sa kanyang mukha at tinawag, Mengmeng ang pangalan mo. Bamantong hininga ang maliit na lalaki, hindi siya tinitigan ng mabuti, pagkatapos ay dumiretso sa sofa at umupo, kumuha ng checkered na libro mula sa kanyang bag, at isinulat ang kanyang takdang aralin ng may konsentrasyon. Dahan daw ang lumapit si Ye Chen, dali-dali itong hinarang ng maliit na lalaki gamit ang kanyang kamay, hindi ito pinansin ni Ye Chen, ngunit nakangiting nagtanong, Mengmeng, sabihin mo sa akin, ano ang pangalan mo? Ayaw siyang pansinin ng maliit na lalaki, ngunit sinabi pa rin niya sa isang gatas na boses, My name is Ye Mengmeng. Ye Mengmeng. Ang apelyido ay Ye. Tumalo ng puso ni Ye Chen, pinipigilan ang pagnanais na hawakan siya sa kanyang mga bisig, at nakangiting sinabi, Ye Mengmeng, magandang pangalan, binigyan ka ba ng pangalan ng iyong ina? Nasaan ang iyong ina? Medyo naguguluhan din siya. Hindi niya nakita si Suyuhan simula nang pumasok siya sa pinto. Pumasok ba siya sa trabaho? Itinaas ng maliit na lalaki ang kanyang ulo at pinandilatan siya ng blanko na ekspresyon, si nanay ay kinuha ng mga masasamang tao. Nahuli ng masasamang tao. Nagulat si Ye Chen, at nang magtatanong na sana siya muli, nakarinig siya ng isang click. Ang panulat sa kamay ng maliit na lalaki ay biglang nahulog sa lupa, at siya ay nahulog din sa sofa, hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ang sakit, ang sakit, Lola, si Mengmeng ay sobrang sakit. Ano bang problema mo? Nagmamadaling hinawakan siya ni Ye Chen sa kanyang mga braso, at natakot nang makitang ang maliit na lalaki ay may maraming pulang batik sa kanyang katawan, at patuloy siyang dumudugo mula sa kanyang ilong. Nagmamadaling pinigilan ni Ye Chen ang kanyang pagdurugo, Mengmeng, ayos ka lang ba, huwag mong takutin si tatay. Lumabas si Wulan sa kusina na nakasuot ng apron. Matapos makita ang eksenang ito, dali-dali siyang kumuha ng isang bote ng gamot sa kabinet at nagsali ng kaunti para makakain niya. Gaman ang kalagayan ng batang lalaki. Sa pagtingin sa maliit na lalaki na nakatulog, nakaramdam ng hindi komportable si Ye Chen, Nay, Mengmeng siya. Mahirap makita ang kanyang anak, at talagang ayaw niyang mabigla ito. Napabuntong hininga si Wulan at umiyak, Mengmeng, may leukemia siya. Ang ngiti sa mukha ni Ye Chen ay biglang natigil. Leukemia. Ito ay isang uri ng malignant clonal disease ng hematopoietic stem cells. Sa nakalipas na ilang taon, tinawag din itong sakit na walang lunas. Sa tradisyonal na gamot ng Chino, tinukoy ito bilang mahinang 5 meridian, matibay na dugo at qi, at pagkalason sa kanser sa mga buto. Kahit na ang medikal na paggamot ay binuo na ngayon, maaari itong pagalingin sa pamamagitan ng chemotherapy at bone marrow transplantation, ngunit ang proseso ng chemotherapy ay napakasakit, at ang bone marrow transplant ay kadalasang nagkakahalaga ng 300,000 hanggang 500,000 yuan.
3 hanggang 5 milyon para sa mga magulang ni Ye Chen ay katumbas ng habambuhay na pagtitipid. Ma, kailan nangyari ito? Huminga ng malalim si Ye Chen at nagtanong. Sa sandaling makita niya ang kanyang anak na babae, narinig niya ang isang masamang balita. Tinakpan ni Wulan ang kanyang mukha at umiyak. Sa ika-4 na taon pagkatapos mong mawala, noong si Mengmeng ay 3 taong gulang, ang kanyang katawan ay biglang uminit at ang kanyang ilong ay dumudugo, kaya't dinala namin siya ng iyong ama sa ospital para sa pagsusuri, at ito ay naging leukemia. Nagpunta kami sa hindi mabilang na mga ospital, ang kondisyon ni Mengmeng ay hindi kontrolado, ngunit nagsimulang lumala, sinabi ng doktor na alinman sa isang transplant ng utak ng buto o chemotherapy. Pareho tayong pinapatay ng 2 landas. Napakabata pa ni Mengmeng, paano niya natitiis ang sakit ng chemotherapy, ngunit ang isang bone marrow transplant ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Wala talaga kaming kapangyarihan ng tatay mo. Walang ibang paraan, pansamantalang maiibsan namin ng iyong ama ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng gamot, at ang gamot na ito lamang ay nagkakahalaga ng 1,000 bote. Pagkatapos ng taong ito, ginugol ng pamilya ang lahat ng kanilang ipon. Pagdating sa kalungkutan, si Wulan ay may mukha ng sakit at sisihin sa sarili. Kinuha ni Ye Chen ang bote ng gamot sa kamay ng kanyang ina at nakitang may nakasulat na, Glivec. He asked subconsciously, what about Yuhan? Pinunasan ni Wulan ang mga luha, medyo hindi natural ang kanyang ekspresyon, Yuhan siya. Yuhan, anong nangyari sa kanya? Nagbago ang ekspresyon ni Ye Chen, parang may napagtanto siya. Nag-alinlangan si Wulan at sinabing, si Yuhan ay puwersahang ibinalik ng pamilya noong 2 taong gulang pa lang si Mengmeng. Biglang inangat ni Ye Chen ang kanyang ulo nang marinig niya ang mga salita, isang matalim na tingin ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Pamilya sila. Nakilala ni Ye Chen si Su Yuhan sa kolehiyo noon. Noong panahong iyon, si Su Yuhan ang school belle at maraming manliligaw, ngunit nahulog siya kay Ye Chen mula sa isang ordinaryong pamilya. Matapos magmahalan ang dalawa, talagang alam ni Ye Chen ang pagkakakilanlan ni Su Yuhan. Ang anak na babae ng pamilyang Su, isang mayamang pamilya sa Yangcheng. Ano ang isang mayamang pamilya? Sa mga salita ng binata na tumapak kay Ye Chen sa lupa at tumingin sa kanya ng mapagpakumbaba, sinabi niya, noong sinaunang panahon ay may mga Polaka na gustong kumain ng karne ng sisni, ngunit sa mga mata ng aking pamilyang Su, kayong mga puraya ay hindi kasing galing ng mga Polaka, higit sa lahat. Ito ay langgam. Kung hindi dahil kay Yuhan, ang aking pamilyang swear ay hindi na kayo tatapakan. Kamalayan ng pagiging isang langgam at huwag magkaroon ng anumang hindi makatutuhanang mga pantasya kung hindi, nangangako ako na mamamatay ka. Pagkatapos, ayaw ni Ye Chen, at lihim na nanumpa na gagawa ng ilang tagumpay para patunayan ang kanyang sarili. Dahil dito, nawalan siya ng malay habang pabalik mula sa trabaho, at pagkatapos ay itinali siya gamit ang kanyang mga kamay at paa at lumubog sa magulong ilog. Hindi mo kailangang isipin ito para malaman na ang pamilyang Su iyon. Sa pag-iisip nito, dahan-dahang ikinuyong ni Ye Chen ang kanyang kamao, at isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, Su family, salamat sa iyo, ako, si Ye Chen, ay hindi mamamatay sa ilog, ngunit babalik sa lungsod na may kapangyarihan ng emperador, teka, ipapaalam ko sa iyo. Ano ang langgam at kung ano ang takot? Nang makitang hindi nagsasalita si Ye Chen, inisip ni Wulan na galit siya, at nagmamadaling nagpaliwanag, Xiao Chen, huwag mong sisihin si Yuhan, pagkatapos mong mawala, hindi ko kayang panoorin siya ng tatay ko na magdusa at hayaan siyang bugbugin ang bata. Umuwi na. Ngunit ang babaeng ito ay nagmatigas na sinabi na hihintayin kanyang bumalik. Gumagawa pa rin siya ng mga gawaing bahay at pumasok sa trabaho sa kanyang malaking tiyan. Nay, alam ko, nagdusa ako para sa kanya sa paglipas ng mga taon. Napangiti si Ye Chen, ngunit ang pagiging mahigpit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay naging mas matindi. Sa ugali ni Su Yuhan, paano niya iiwan ang kanyang anak na si Mengmeng maliban kung kailangan niya, siguro ang pamilya Su ay gumamit ng maraming kaiyahiyang paraan, gaya ng paggamit sa mga magulang ni Ye Chen para pagbabantaan siya. Pinunasan ni Wulan ang kanyang mga luha at sinabing, hindi pa bumabalik si Yuhan mula nang umalis siya, at hindi man lang niya ako makontak at ang tatay mo. Malamang na nagdusa siya noong period. Matapos madiagnose si Mengmeng na may leukemia, pumunta ang tatay mo sa Yanjing para hanapin siya. Sa huli, pinalayas siya ng mga tao ng pamilyang Su, at nadiskwento ang kanyang binti. Balang araw, personal kong ibabalik si Yuhan. Ipinapangako ko na hindi masyadong malayo ang araw na ito. Malamig na ngumiti si Ye Chen, at ang galit sa kanyang puso ay tumaas sa sukdulan. Paano ipapaalam ng pamilyang Su kay Su Yuhan ang tungkol sa leukemia ni Mengmeng, kung hindi ay tiyak na mababaliw si Su Yuhan dito? Tila nababatid ang kanyang iniisip, bahagyang nagbago ang mukha ni Wulan, huwag kang magulo, hindi natin kayang pukawin ang pag-iral tulad ng pamilyang Su, tumatanda na ang mga magulang ko, ang tanging pag-asa sa buhay na ito ay malusog kayo ni Mengmeng, ang cute lang. Mom, don't worry, I have learned some medical skills in the years since I disappeared. Mapapagaling ko ang sakit ni Mengmeng, pero matatagalan. Napangiti si Ye Chen. Sa mata ng mga ordinaryong tao, ang leukemia ay hindi naiiba sa isang nakamamatay na sakit, ngunit sa kanyang mga mata, si Nanquang Xianzhen ay nangangailangan lamang ng isang rebirth pill upang matulungan si Mengmeng na muling ipanganak at muling hubugin ang kanyang chi at dugo.
Ang tanging kahirapan ay ang rebirth pill ay nangangailangan ng isang yugto ng pagbuo ng pundasyon upang pinuhin, at ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay naubos na. Hangga't may sapat na espiritual na enerhiya, maaaring hindi imposibleng bumalik sa kaharian ng Immortal Venerable sa magdamag. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na katawan ay nasa antas pa rin ng Immortal Venerable. Tila kailangan niyang gumawa ng paraan para maibalik ang kanyang paglilinang sa lalong madaling panahon, kahit na gumaling siya ng kaunti, pagkatapos ay magagawa niyang pinuhin ang chi at blood pill upang matulungan si Mengmeng na sugpuin ang sakit, at ang epekto ay 100 beses na mas malakas kaysa sa Gleevec. Lihim na nagpa siya si Ye Chen. Bumantong hininga si Wulan at hindi nagsalita, itinuring na lamang ito bilang mga nakakaaliw na salita. Sa sandaling ito, nagkaroon ng away sa labas ng bahay, natigilan si Wulan, at walang malay na bumangon at naglakad papunta sa pinto, bumalik na ang tatay mo. Nagmamadaling sumunod si Ye Chen. Nang lumakad ang mag-ina sa labas ng bahay, nakita nila ang isang kulubot na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng sombrero sa trabaho na napapaligiran ng isang grupo ng mga tao, sa pangunguna ng isang binata na may tingin na dilaw na buhok. Ang nasa katanghaliang lalaki ay ang ama ni Ye Chen na si Ye Hai. Ang dilaw na buhok na binata ay ngumunguya ng gum sa kanyang bibig, at tumingin kay Ye Hai ng masama, "Oo, ilang araw ka nang nagtatago kay kuya, at ngayon ay nahuli na ako sa wakas. Kung hindi mo ito mailabas ngayon Chen Lei, huwag mo akong sisihin, Bao Kun, sa pagbelang ng kanyang mukha at hindi nakilala ang sinuman." Nang marinig ang mga salitang Bao Kun, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid na gustong hikayatin sila ay nagbago ng husto, at nagmamadali silang umatras sa malayo, sa takot na sila ay madamay. "Wala akong pera ngayon, pwede bang mag-grace period saglit?" Sabi ni Ye Hai na namumula ang mukha. "Walang pera. Well, mag-iwan ng isang daliri para sa interes." Iniluwa ni Bao Kun ng chewing gum, kumuha ng gunting mula sa likuran, at sinabing may malungkot na ekspresyon, "Hawakan mo ang kamay ng matandang ito sa akin, hahayaan ko siyang magkaroon ng alaala ngayon." Nang matapos siyang magsalita, agad na niyakap ng mga tao sa likod niya si Ye Hai. "Tigilan mo akong lahat." Nang makita ang eksenang ito, nahati ang mga mata ni Ye Chen, at sinenyasan niya ang kanyang ina na tumayo, pagkatapos ay lumakad ng may dagendong. Nagulat ang lahat at hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Agad na lumubog ang mukha ni Bao Kun, "Damo, nasaan ang matigas na panulat, maglakas loob na pangalagaan ang mga pangyayari ni Lao Su. Kung hindi ako makaalis dito, lalabanan kita. Wala kang karapatang malaman kung sino ako." Sinulyapan siya ni Ye Chen nang walang pakialam, at pagkatapos ay ngumiti kay Ye Hai, "Tatay." Natigilan si Ye Hai, pagkatapos ay tumingin kay Ye Chen na hindi makapaniwala at sinabing, "Ikaw. Ikaw ba si Xiao Chen?" "Well, Dad, anong nangyayari?" Tumanggaw si Ye Chen, at pagkatapos ay tumingin kay Bao Kun at sa iba pa na may napakalamig na mga mata. Ibinuka ni Ye Hai ang kanyang bibig, at sumabad si Bao Kun, "Anak ka ba ng matandang ito? Sakto ang pagdating mo, ang matandang ito ay may utang sa amin ng 50,000 yuan, mabilis na binayaran ito para sa kanya, at yumuko pa ng ilang beses, ilang kapatid lang. Nakuha." Bago siya matapos magsalita, itinaas ni Ye Chen ang kanyang kamay at sinampal siya sa mukha, "Napakabaho ng bibig mo. At kapag nagtanong ako, hindi mo naman turn na sumabad." Napakalakas ng sampal. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa paligid, lahat ay nakatingin kay Ye Chen na hindi makapaniwala, at maging si Ye Hai, nakasali sa party, ay natigilan. You fucking dare to hit me." Natigilan si Bao Kun sa sampal kaya natigilan siya ng ilang segundo bago siya nag-react, tinakpan ang kanyang mukha at nakatingin kay Ye Chen ng blanko. Nakuha. Isa pang sampal ang sumampal, at ang kabilang bahagi ng kanyang mukha ni Bao Kun ay namamaga. Maingay. Dahan-dahang binawi ni Ye Chen ang kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay sobrang walang pakialam. "Tapos na, big deal." Biglang lumubog ang puso ni Ye Hai. "Tama nga, isang dagendong na may halong galit at kahihiyan ang agad na tumunog, ibigay mo sa akin, patayin mo ang batang ito, gusto ko siyang mamatay." Ikinaway ni Bao Kun ang kanyang kamay sa sobrang sama ng loob. Ang 7 o 8 malalaking lalaki na nakatayo sa tabi niya ay biglang nagdagsaan, si Chi Chi ay sumugod kay Ye Chen, at lahat ay may ngiti sa kanilang mga mukha ni Ling Ran. Nang makita ang eksenang ito, maraming tao sa gilid ang nakapikit ng hindi malay, na may hindi mabata na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa kanilang opinyon, ang kabilang partido ay masikip at si Ye Chen ay patay na. Si Wulan sa di kalayuan ay takot na halos himatayan, "Xiao Chen. Kuya Kun, nakikiusap ako, hayaan mo na ang iyong mga tao, bibigyan kita ng pera, kahit anong gusto mo." Si Ye Hai ay nagmamadaling huminto sa harap ni Ye Chen, nanginginig ang kanyang katawan, at halos lumuhad siya para kay Bao Kun. 5 taon na nawala ang anak, at ngayon ay nakabalik na siya, at ang apo ay may leukemia muli. Kung may mangyari sa kanilang dalawa, hindi na makakaligtas ang matandang mag-asawa. "Huli na, daijin mo pa ako sa matandang ito." Malamig na ngumiti si Bao Kun, ang mga sulok ng kanyang bibig ay puno ng malupit na arko. "Maglakas loob na suntukin ako. Hindi talaga ako marunong sumulat ng dead words." Sa loob ng ilang sandali, 7 o 8 stick ang nabasag kay Ye Hai. Mabilis na hinayla ni Ye Chen si Ye Hai sa likod niya, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay, at ang 7 o 8 patpat na nabasag ay biglang naputol, ngunit si Ye Chen ay walang nagawa.
Nanlaki ang mga mata ng ilang tao, at hindi nila namamalayan na tumingin sa patpat na naputol ang kamay sa dalawa, at pagkatapos ay tumingin kay Ye Chen, at hindi nila maiwasang matakot. Ito ba ay? Ito ba ay nakakatuwang tao? Ang ngiti sa mukha ni Baokon ay natigil, at pagkatapos ay umungol, ano ang ginagawa mo? Hindi ako naniniwala na ang batang ito ay isang tansong ulo at mga butong bakal. Naisip din ito ng ilang tao. Pagkatapos lunokon ang kanilang laway, ikinaway nila ang kanilang mga kamao at muling sumugod kay Ye Chen, na parang gusto nilang durugan ang kanyang bangkay sa 10,000 piraso. Ang henerasyon ng mga 30 at aso. Napangiti si Ye Chen ng mapanlate bagamat wala siyang cultivation sa ngayon, ngunit pagkatapos ng lahat, bilang isang diwata, kahit ang mga bitek sa kawalan ay hindi kayang sirain ang kanyang katawan, paanong ang kanyang pisikal na kalidad ay maihahambing sa mga ordinaryong tao. Humakbang siya pasulong, imbes na umatras, hinampas niya ang karamihan ng purong pisikal na lakas, at sunod-sunod na hiyawan ang tumunog, ngunit lahat ng nataman niya ay lumipad palabas at napahiga sa lupa at paulit-ulit na humagulgol. Saglit, patay na tahimik ang eksena. Lahat ay nakatingin kay Ye Chen na hindi makapaniwala. Paano kaya yon? Nang inig si Baokon, nakaramdam ng lamig sa kanyang puso, at pagkatapos ay tila may naisip siya, isang malupit na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha, inabot niya at naglabas ng punyal sa kanyang katawan at sinaksak si Ye Chen. Kamatayan sa akin. Si Ye Chen ay sumipa, si Baokon ay lumuhad ng husto sa lupa na parang hipon, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang leeg gamit ang isang kamay, at itinaas siya sa hangin na may walang pakialam na ekspresyon, ikaw, marunong kang sumulat ng salitang, patay. Ako. Tagalintay ako, ang kapatid na leopard, ikaw. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi magiging maganda ang wakas. Sinipa ni Baokon ang kanyang mga binti sa hangin, ang kanyang buong mukha ay naging kulay atay ng baboy. Sa sandaling ito, ang pakiramdam ng kamatayan ay bumaha sa kanyang puso, at sa wakas ay nagsimula siyang matakot. Dahil ang binata sa kanyang harapan ay tumingin sa kanya na may intensyong pagpatay. Nang marinig ang mga salitang, leopard gelingtay, ang mga tao ay nagkagulo. Hindi para sa anumang bagay, dahil lamang sa lintay ay walang awa at may background. Xiao Chen, bitawan mo siya, huwag kang pabigla-bigla. Nagbago ang ekspresyon ni Yehai, at nagmamadali niyang tinapakan ang kanyang mga paa. Ang orihinal na desperado na puso ni Baokon ay muling nagpasiklab ng kislap ng pag-asa, at pagkatapos ay naging isang ngiting-ngiti, kahit na hinawakan ni Ye Chen ang kanyang leeg, tumatawa pa rin siya ng walang ingat. Natatakot. Takot ang mag-ama. Paano kung makalaban ka ulit? Nang marinig ko ang pangalan ni Brother Leopard, hindi ko na kailangang lumuhod. May pagngisi sa sulok ng bibig ni Ye Chen, lintay, tama ba? Okay, ililibre kita ngayon, ngunit palagi mong kailangang bayaran iyon kapag lumabas ka at mabali ang iyong braso bilang parusa. Bumagsak ang boses. Nakarinig ng isang klik, bumagsak si Baokon sa lupa, hinawakan ang kanyang kanang braso at sumigaw, ako. Nabali ang kamay ko, nabali ang kamay ko. Ang dahilan kung bakit ko iniligtas ang iyong buhay ay dahil gusto kong bumalik ka at sabihin kay Lin Tai, at hayaan siyang pumunta sa pintuan upang humingi ng tawad ng personal bago magdilim. Kung hindi, ang kahihinatnan ay nasa iyong sariling panganib. Tumingin si Ye Chen sa kanya ng mapagpakumbaba, walang bahid ng emosyon. Huwag kang magmadali. Sa isang dagindong, ang 7 o 8 malalaking lalaki na nakahandusay sa lupa ay nagmamadaling bumangon at ainal-alayan si Baokon at umalis na parang tumatakas, sa takot na babalikan ito ni Ye Chen. Matamlay na tiningnan ng mga nanunood si Ye Chen, at ang gulat sa kanilang mga mata ay nananatili sa mahabang panahon. Hindi nila inaasahan na matatalo ni Ye Chen si Baokon at ang iba pa ng mag-isa. Xiao Chen. Isang sigaw ang dumating, at mabilis na lumapit si Wulan at tumingin kay Ye Chen pataas at pababa, Xiao Chen, okay ka lang ba? May pinsala ba? Ayos lang ako. Ngumiti si Ye Chen, at pagkatapos na masulyapan ang mga nanunood, hinailan ni Yehai ang kanyang ulo pabalik sa silid at isinara ang pinto, pagkatapos ay nagtanong, tatay, ano ang nangyayari? Ang dahilan kung bakit siya ang nanguna noon ay dahil ininsulto ni Baokon ang kanyang ama sa isang lumang bagay, at gusto pa niyang lumuhad si Yehai sa kanya. Pindutin lang ang puntong ito, ngunit walang makatingin dito ng diretso. Pagkatapos mag-react ni Yehai, mapait siyang ngumiti, upang makabili ng gamot para kay Mengmeng, ginugol ang ipon ng pamilya noon pang 2 buwan na ang nakakaraan. Walang silbi si tatay, at hindi niya ito makahiram sa mga kamag-anak. Nang maglaon, narinig ko sa isang kaibigan na may naglagay nito. Mga pautang, ngunit mas mataas ang interes kaysa sa bangko. Noong mga oras na iyon, malapit nang maubos ang gamot ni Mengmeng. Sa sandaling nagngangalit ang aking ama, humiram siya ng 10,000 yuan mula sa tao at pumayag na magbayad ng 12,000 yuan sa kalahating taon. Sino ang nakakaalam na ang kabilang partido ay hihilingin sa akin na bayaran ito sa loob ng wala pang isang buwan, at siya ay magbabayad ng 50,000 yuan. 40,000 ang interes. Pagpapatubo. Namuo ang mukha ni Ye Chen, at alam niya ang pasikot-sikot ng bagay na iyon. Ang mga loan shark ay mas nakakatakot kaysa sa droga, na may mga tubo laban sa mga kita at utang, kahit na ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon, hindi nila maaaring dalhin ang mga bagay na ito, at si Baokon at ang iba pa ay gustong malaman ang sitwasyon ng pamilya ni Ye Chen, kaya pinuntirya nila ang kanilang ama. Tanga ka, anong nangyayari sa bahay, magpapautang ka, pinipilit mo ba kaming mamatay?
Tinuro ni Wulan si Yehai at nagmura. Nahiya si Yehai, wala rin akong magagawa. Nang makitang malapit ng mag-away ang kanyang mga magulang, nagmamadaling kinukumbinsi ni Ye Chen, Itay, Inay, ayos lang, ang mabuti pa ay hindi ako nanghihiram ng marami, babayaran ko lang ito mamaya. Bagamat sinabi niya iyon sa kanyang bibig, paulit-ulit niyang nanunuya sa kanyang puso. Bakit ko babayaran ang perang hiniram ko? At isa itong loan shark. Hoy, yun lang ang paraan. Napabuntong hininga si Yehai. Nagreklamo pa si Wulan ng ilang salita bago pumunta sa kusina para magluto. Umupo si Ye Chen at ang kanyang anak sa sofa at nagchat ng mahabang panahon, karaniwang ipinapaliwanag kung saan sila napunta sa mga nakaraang taon at kung bakit hindi nila nakontak ang kanilang pamilya. Upang maalis ang hinala ng kanyang mga magulang, kinailangan ni Ye Chen na magdahilan sa pamamagitan ng pagpili bilang isang espesyal na miyembro ng kawani ng estado. Siya ay nagsasanay sa isang lihim na base sa loob ng maraming taon at hindi makontak ang labas ng mundo. Sa kabutihang palad, hindi na nagtanong pa si Yehai, at nag-usap sandali ang mag-ama hanggang sa magising si Mengmeng at nalipat ang atensyon nila sa kanya. Lolo, nakabalik ka mula sa trabaho. Niyakap ng maliit na lalaki ang kanyang sarili sa mga bisig ni Yehai na may mukha na puno ng pananabik, at matalinong kumatok sa likod ni Yehai. Lolo, nagsumikap ka, kikita si Mengmeng ng maraming pera at magiging anak sa iyo kapag siya ay lumaki. Tuwang-tuwa si Yehai na hindi maisara ang kanyang bibig, ngunit may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at si Ye Chen, na nanunood, ay naiingit, dahil hindi siya pinansin ng batang lalaki. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Naniniwala siya na pagkatapos ng mahabang panahon ng mag-ama ay tiyak na matatanggap ni Mengmeng ang kanyang ama. Pagkatapos noon, inilabas ni Wulan ang pagkain, at masayang kumain ang pamilya. Madilim na nang matapos ang pagkain, at maagang natulog si Mengmeng sa mga bisig ni Wulan. Matapos makatulog ang kanyang mga magulang, bumalik si Ye Chen sa silid kung saan nakatira noon si Su Yuhan, tiningnan ang mga lumang bagay na iniwan ni Su Yuhan ng may kaunting alaala, at agad na umupo na nakakross ang paa sa kama, pinatakbo ang Human Emperor Sutra, na tahimik na dinama ang manipis sa pagitan ng langit at lupa. Reiki. Ang Human Emperor Sutra, ang Human Emperor, na kilala rin bilang anak ng langit, ay nagpaparusa sa ngalan ng langit, naglalaman ng konstitusyon ng langit, may kakayahang pamunuan ang apat na dagat, at may pananagutan na duminahin ang lahat ng bagay. Siya ay isang henerasyon ng mga makalangit na emperador dati, at siya ay natural na katumbas ng emperador ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Mabilis na lumipas ang oras, at pagkaraan ng 2 oras, si Ye Chen, na matagal nang nakaupo, ay biglang nanginig ng husto, at pagkatapos ay isang mahinang gintong gas ang lumabas sa kanyang katawan. Dahan-daang iminulat ni Ye Chen ang kanyang mga mata, at pagkatapos maramdaman ang kanyang katawan, ngumiti siya sa mga sulok ng kanyang bibig, sa wakas ay papasok na ito sa unang yugto ng kaharian ng espiritual na pagtitipon, ang hangganan ng paglilinang sa sarili, at ang Human Emperor Sutra, ay talagang ang obra maestra ng immortal na mundo. Ang Human Emperor Sutra, ay natutunan ni Ye Chen pagkatapos niyang umakyat sa trono ng Emperor of Heaven sa kanyang nakaraang buhay. Ang Qi ng emperador ay ang emperador ng lahat ng Qi. Kaya lang, nagpractice na siya ng iba pang mga ehersisyo sa oras na iyon, at kailangan niyang ipasa ito sa kanyang disipulong si Yu Wenchuan. Dahil ang tagumpay ay ginawa, ang unang bagay na dapat gawin ay ang pinuhin ang Qi at Blood Pill para kay Mengmeng, upang pansamantalang masugpo ang kanyang kalagayan. Dahan-daang bumangon si Ye Chen at kumunat ang noo at nag-isip, at unti-unting naging malinaw ang kanyang mga iniisip, ngunit bago iyon, ang ilang nakaharang na aso ay dapat lutisin. Sa pag-iisip nito, nagpalit siya ng suit at tahimik na lumabas ng bahay, na naglabas ng napakalaking kamahalan mula sa kanya. Black Panther Lin Tai. Nabigyan na kita ng pagkakataon, pero hindi mo pinahahalagahan ang sarili mo. Gabi na. Tianan Hongtai Senior Private Club. Sa sandaling dumating si Ye Chen sa pintuan ng clubhouse, hinarang siya ng 2 security guard sa labas. Masama ang mukha ng nangungunang security guard, tumigil ka, sino ka? Ngumiti si Ye Chen at sinabing, hinahanap ko si Lin Tai. May VIP card ba? Tanong ng security guard. Hindi. Dahil walang ganyan, bumalik ka sa pinanggalingan mo, private club ito, hindi makapasok ang mga tao at aso. Si Ye Chen ay hindi natinag, at ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig ay hindi nabawasan, ang isang asong tagapagbantay ay isang asong nagbabantay, at hinding-hindi nito mababago ang problema ng isang aso na nagpapaligsahan para sa kapangyarihan ng isang tao at minamaliit ang isang tao. Boom! Sa isang malakas na ingay, lumipad ang katawan ng 2 security guard, at lahat ng mga kilalang bisita sa bulwagan sa unang palapag ng bulwagan ay natulala at natulala. Hindi nagmamadaling pumasok si Ye Chen, tinitigan ang buong bulwagan ng may yelong mga mata, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na parang kampana, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Lin Tai, umalis ka dito at mamatay. Ang bulwagan ay matamlay, at lahat ay tumingin kay Ye Chen na mabagal na naglalakad sa gulat. Nakakabaliw. Isang salita ang pumasok sa isip ng lahat. Nakakalokang binata. Nasaan ang Hongtai Club? Ito ay isa sa ilang mga high-level club sa Tianan City. Hindi ito bukas sa publiko, ngunit gumagamit ng VIP card invitation system. Ang sino mang makapasok ay isang celebrity mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Para sa walang iba, dahil lang ang boss sa likod ng clubhouse na ito ay si Lin Tai. Lin Tai.
Pagdating sa pangalang ito, maraming tao ang maaaring hindi makapag-react sa ilang sandali, ngunit pagkatapos makipag-ugnay sa salitang Black Panther, lahat sila ay nakakaramdam ng pamamanhid sa kanilang mga anit at panginginig sa kanilang mga likod. Iyon ay isang itim na mukha at malamig ang pusong pinaggapasan. Gayunpaman, ang binata sa kanyang harapan ay dumating nang hindi inanyaya, sinira ang pinto, at ibinaba pa ang kanyang retorika upang hayaan ang itim na panther na si Lin Tai na mabilis na makaalis at mamatay. Sa huli ito ba ay bata at walang kabuluhan o baluktot na mamatay. Nakaharap sa mga mata ng lahat, walang ekspresyon si Ye Chen, sa halip ay umupo siya sa pinakamalapit na sofa at dahan-daang kumuha ng sigarilyo at sinindihan ito para sa kanyang sarili. Siya ay naghihintay. Sa pagpunta dito, malinaw na nagtanong siya na si Lin Tai ay pupunta dito tuwing gabi upang magpalipas ng gabi, walang pagbubukod, masasabing ang clubhouse na ito ay kanyang tahanan. Hindi ang karaniwang kabaliwan. Biglang tumalon ang talukap ng mata ng maraming tao. Sapat na ang lumapit sa pinto at basagin ang lugar, ngunit may mood pa rin akong manigarilyo. May tunog ng mga yabag, at nakita ko ang 3 o 5 matatangkad na lalaki na nakauniforme na itim na bumubuhos mula sa ilang sulok ng interior, bawat isa ay may hawak na baton. Ang pinuno ay isang binata na nakasot, at ang mukha ng binata ay lubhang madilim. Nandito na ang mga security guard, may magandang palabas na panoorin. Mukhang masaya ang mga nanunood at mukhang interesado. Ang binata sa suit ay biglang kumaway ng kanyang kamay, tagayin ito at pakainin ang aso. Kung gagawin mo talaga ito, walang hindi kinakailangang katarantaduhan. Nang bumaba ang kanyang boses, mahigit 100 ng malalaking lalaki ang agad na nagwagayway ng kanilang mga batuta at sumugod. Napakaayos nila, at ang kanilang mga hakbang ay matatag at makapangyarihan. Halatang sinanay sila ng propesyonal. Dahan-daang bumangon si Ye Chen at pinunasan ang abo. Nang lalapitin na sana siya ng mga taong ito, nakita niyang pinitik niya ang kanyang daliri, mabilis na pumutok sa hangin ang upos ng sigarilyo, at nagkalat ang mga sparks. Ang 2 security guard na sumugod sa kanilang harapan ay walang kamalay-malay na gumalaw ng kanilang mga kamay, ngunit sinalubong sila ng sipa ni Ye Chen. Gamit ang isang paa, biglang lumipad palabas ang 2 at binasag ang maraming mesa at upuan. Nagkaroon ng kaguluhan mula sa karamihan, nagulat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling nagkita sila, napinsala ni Ye Chen ang kanilang 2. Hindi katakataka na ito ay talamak, ito ay tila isang bit ng isang kasanayan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng binata sa suit, at subconsciously niyang sinulyapan ang 3 palapag. Napakahina mo. Bahagyang umiling si Ye Chen, at mabilis na inatake ang mahigit 100 ng tao na paparating, at ginawa ang pinakapangunahing pamamaraan ng gravitational sa mundo ng self-cultivation. Sa ilang paghinga lang, puno na ang lupa ng mga taong nakahandusay sa buong lugar. Walang nakaligtas. Sa sandaling ito, nagkaroon ng patay na katahimikan sa bulwagan, na napakatahimik. Laking gulat ng lahat na halos malaglag ang kanilang mga panga, at ang pagkabigla sa kanilang mga puso ay mahirap idagdag. Gudong. Hindi ko alam kung sino ang nakalunok ng laway, at saka nagdulot ng sunod-sunod na tunog ng aircon sa audience. Makapangyarihan. Grabe malakas. Kasabay nito, sa isang silid sa 3 palapag ng clubhouse, 2 lalaki ang nakatayo sa labas ng bintana at tumingin sa ibaba, kitang-kita ang mga paggalaw sa ibaba. Sila ay isang lalaking itim ang mukha na may madilim na kutis at isang matanda na nagpanggap na nasa edad 40. Ang matanda ay halos 40 o 50, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at kahanga-hanga. Ang lalaking may itim na mukha ay malungkot na tumitig kay Ye Chen sa ibaba, tinanong ni Lin sa kanyang sarili na hindi siya nasaktan, ngunit ang taong ito ay talagang laganap, sa tingin mo ba talaga na ako, si Lin, ay walang tao? Very good. Ako ba, Mr. Lin, ay hindi makapagbuhat ng kutsilyo, o may lumulutang sa labas. Isang malakas na hangarin sa pagpatay ang bumungad sa kanya, at pagkatapos ay kinuha niya ang walkie-talkie at nagplanong tumawag sa isang tao. Maghintay. Biglang huminto ang matandang nakasuot ng matibay na damit, at bahagyang nag-isip, President Lin, natatakot ako na ang taong ito ay isang sinaunang martial artist. Gaano man karaming tao ang mayroon ka, ito ay walang silbi. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lalaking may itim na mukha, Master Wu, ano ang problema? Bagamat siya si Lin Tai ay isang malupit, hindi siya natatakot sa matataas na opisyal o mayaman, ngunit alam din niya na sa mundong ito, maraming nilalang na nasa itaas ng kanyang ulo, iyon ay, mga sinaunang mandirigma. Halimbawa, ang matandang si Wu Changchun sa harap niya. Walang pakialam na ngumiti si Wu Changchun, huwag kang magpanik, sa tingin ko ang taong ito ay bata pa at walang hininga, kaya hindi siya dapat maging mataas. Manatili ka rito at gumawa ng isang tasa ng mainit na tsaa para sa akin, darating ang matanda kapag siya ay umalis. Salamat Master Wu, tiyak na may malaking gantimpala si Lin pagkatapos ng insidente. Tuwang-tuwa si Lin Tai. Bahagyang umiling si Wu Changchun at walang pakialam na umalis. Maestro talaga si Master Wu. Naapektuhan ng kanyang aura ang mood ni Lin Tai. Pagkatapos niyang purihin siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, itinaas niya ang kanyang mga mata upang tingnan si Ye Chen sa ibaba, ang kanyang mga mata ay matalas, boy, wala akong pakialam kung sino ka, dahil nangangahas kang pumunta sa bahay ng aking Lin Tai. Kung masira ka sa site, pagkatapos ay huwag kang umalis. Sa ibaba, pagkatapos sipay ni Ye Chen ang binata na nakasot na lumilipad patungo sa kanyang mukha, bigla siyang nakaramdam ng lamig sa likod niya at hindi namamalayan na lumingon sa likod.
Nakita ko ang isang matandang naka-black suit na dahan-daang naglalakad patungo sa entrance ng hagdan. Ang takbo ng matanda ay hindi mabilis o mabagal, ngunit ito ay nagbibigay sa mga tao ng matinding pamimilit. Si Master Wu Changchun mula sa Qingyang Martial Arts Academy. Nang makita ko ang taong paparating, hindi ko alam kung sino sa umpukan ng mga nanonood ang bumulalas. Ang kausap ay tila may naalala ng marinig ang mga salita, at ang kanyang mukha ay nabigla, ano? Dumating nga ang kanyang matanda. Sino si Master Wu na sinasabi mo? May naguguluhan. Si Master Wu ay ang taong namamahala sa pinakasikat na martial arts gym sa Tianan City. Ang sabi ay inapo siya ni Wing Chun at nanalo sa tunay na tradisyon ng Wing Chun. Nakita ko siyang nag-demonstrate sa mga estudyante gamit ang sarili niyang mga mata. Nabutas ang dummy na gawa sa kahoy. Nang marinig ng lahat ang mga salita, hindi nila maiwasang tumingin kay Ye Chen. Ang tunay na master ay lumitaw, ngayon ay nasa iyo kung ano ang gagawin. Pinaikit ni Ye Chen ang kanyang mga mata at sumulyap kay Wu Changchun, at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Medyo makapangyarihan pa. Kalmado lang. Lihim na nagulat si Wu Changchun sa pagiging mahinahon ni Ye Chen, at nakangiting sinabi, ang nakababatang kapatid na ito, ang matandang lalaki ay si Wu Changchun mula sa Qingyang Martial Arts Hall, hindi ko alam kung anong hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ni Pangulong Lin, maaari mo bang bigyan ng mukha ang matanda at maupo? Mag-usap tayo. Nang marinig ng lahat ang mga salita, hindi nila maiwasang tumango. Ano man ang mangyari, karapat-dapat si Master Wu na maging isang master sa ganitong uri ng tindig. Parang hindi narinig ni Ye Chen, nagsindi siya ng sigarilyo at huminga. Sumimangot si Wu Changchun, at nang magsasalita na sana siya, nakita niya si Ye Chen na nagbuga ng usok sa kanya, at malamig na ngumiti, para bigyan ka ng mukha. Ano ka ba? Kung hindi mo maintindihan ang anumang sitwasyon, ipapayo ko sa iyo na maging mapagbigay, o isang taong humihiling sa iyo na bigyan siya ng mukha. Dapat lumayo ka sa ganyang tao, dahil kapag tinamaan siya ng kidlat, may dadamay ka. Nang bumagsak ang boses, natigilan ang lahat, iniisip na mali ang narinig nila. Pwede bang wag kang mabaliw? Si Lintay sa ikatlong palapag ay hindi napigil ang mapangiti pagkatapos marinig ito, mga kabataan ngayon, mahirap talagang intindihin, hindi ba masama ang mabuhay? Ang mukha ni Wu Changchun ay naging asul at puti, at siya ay galit na galit. Diretso. Habang bumababa ang kanyang boses, ang temperatura sa bulwagan ay tila biglang bumaba ng 12 ng grado, at ang puso ng lahat ay nasa kanilang mga lalamunan. Si Master Wu, na bihasa sa Wing Chun, ay galit. Junior, huwag kang umasa sa kakayahan mong malaman kung gaano kataas ang langit. Maaari kang mamatay sa ilalim ng Wing Chun boxing ng matanda ngayon, na isang biyaya mula sa iyong nakaraang buhay. Galit na tumawa si Wu Changchun, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang katawan, at ang recruit ay nawala sa pwesto, at sumugod sa harap ni Ye Chen sa isang kisap ng mata, na parang multo. Kaagad pagkatapos, isang suntok ng Wing Chun ang dumiretso sa dibdib ni Ye Chen. Ang anino ng kamao ay hindi mahuhulaan na kasing bilis ng kidlat, at ang nakapaligid na hangin ay gumawa pa ng mahinang tunog ng pagsabog. Kamatayan sa matanda. Napakabilis, napakabilis. Kinilabutan ng mga tao. Bago iyon, nagawa ni Master Wu na mabutas ang tumpok ng kahoy sa isang suntok. Kung ang suntok na ito ay tumama sa isang tao, ang mga panloob na organo ng tao ay madudurog, hindi ba? Si Lintay sa itaas ng ikatlong palapag ay malupit na ngumiti, hati ang buhay at kamatayan. Sa pagharap sa suntok ni Wu Changchun, bahagyang umiling si Ye Chen, at pagkatapos ay inabot ang isang kamay. Nililigawan lang si kamatayan. Isang kislap ng pang-aalipusta ang sumilay sa mukha ni Wu Changchun, at ang kanyang mga kamao ay nanatiling walang tigil, ngunit sa susunod na sandali ay nagbago ang kanyang ekspresyon, dahil siya ay natakot nang makitang nakabalot ang kanyang mga kamao. Siya ay binalot ng isang kamay, at ang kamay na iyon ay tila nag-uunat sa dagat, na nag-aalis ng lahat ng kanyang lakas, na ginagawang hindi niya magawang kumuha ng kalahating pulgada, o kahit na bawiin ang kanyang kamao. Wow! Sunod-sunod na bulalas ang sumabog sa pinangyarihan. Naghilamos ang lahat at gulat na napatingin sa eksenang nasa harapan nila. Ang ngiti sa mukha ni Lintay ay biglang natigil, at nagmamadali siyang tumayo mula sa upuan, tinitingnan ang sumusunod na eksena ng may katakutan, ito. Paano ito posible? Tumingin si Ye Chen kay Wu Changchun, na ang mukha ay namumula sa inis, at sinabi ang bawat salita, Wing Chun boxing. Sa tingin ko ito ay embroidered boxing, ngunit iyon na. Pero kaya, napahiya si Wu Changchun kaya hindi niya namamalayan na gusto niyang maghagis ng isa pang kamao. Nakuha. Isang malaking kamay ang sumampal sa kanya at sinampal siya ng malakas sa mukha. Naramdaman na lang niya na nakatitig sa mga bituin ang kanyang mga mata, at lumipad palabas ang kanyang katawan at binasag ang mga pinto at bintana ng unang palapag. Isang napakawalang pakialam na boses ang tumunog kaagad, naglakas loob kang lumabas kasama ang dalawang palako na ito. Bumalik ka at mag-aral ng ilang taon pa. Natahimik ang mga manunood, at walang nang ahas na gumawa ng ingay. Paulit-ulit silang ginulat ng taong ito mula nang pumasok siya sa pinto hanggang sa kasalukuyan. Kahit na ang kilalang Master Wu ay parang isang sanggol sa kanyang mga kamay, at siya ay matatalo sa isang galaw, at wala siyang kapangyarihan na lumaban. Ang mukha ni Lintay ay mahigpit na kumaibot, at nagkaroon ng patay na katahimikan. Hindi niya inaasahan na si Master Wu, na labis niyang hinahangaan, ay matatalo. Siya ay natalo, at siya ay natalo sa isang galaw. Isang nagyayelong, nakakagat na lamig ang bumalot sa aking puso.
Libo-libong kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit isang malamig na boses ang tumunog sa kanyang tainga, Lintay, bibigyan kita ng pagkakataong lumabas at wakasan ito, kung hindi, ang lugar na ito ay masisira sa lupa ngayon. Nilunok ni Lintay ang kanyang laway, at pagkatapos pawiin ang iniisip sa kanyang puso, mabigat siyang naglakad pababa. Naisipan niyang mag-shot, ngunit hindi siya naglakas loob na sumugal. Umupo si Yechen, nagsindi ng sigarilyo para sa kanyang sarili, tumingin kay Lintay na napapaligiran ng kanyang mga tauhan, kumurap ng ilang beses ang kanyang mga mata, at sinabing, alam mo ba ang krimen? Nang matapos ang mga bagay, mas kalmado ang pakiramdam ni Lintay. Pagkatapos niyang iwagayway ang kanyang kamay para Senador Yason ang kanyang mga nasasakupan na umatras, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao kay Yechen, hindi alam ni Lin kung saan niya sinaktan ang nakatatanda. Kung talagang ginawa niya iyon, umaasa siyang linawin ng senior na kahit mamatay siya, malinaw na gustong mamatay ni Lin. Binigyan siya ni Yechen ng matalim na tingin, kumunot ang noo at sinabing, hinayaan mo ang aking mga magulang na magpautang ng tubo, at kung hindi ka sumasang-ayon, puputulin mo ang iyong mga kamay. Sa tingin mo ba ay nasaktan mo ako? May ganun ba? Biglang itinaas ni Lintay ang kanyang ulo upang tingnan si Yechen, na may blankong ekspresyon sa kanyang mukha, walang ganap na kaalaman si Lin tungkol dito, at hindi pa niya ito nagawa noon pa man, may susumpa ko ito. Oh, ibig mong sabihin nagkamali ako sa'yo. Napabuga si Yechen ng smoke ring at ngumisi, kumuha lang ng isang tao ang iyong subordinate na si Bao Kun para maningil ng utang kaninang hapon, at dinala ka pa upang takutin ako. Siya yun. Natigilan saglit si Lintay, at pagkatapos ay nag-react, Senyor, totoo na si Bao Kun ay nasasakupan ko, ngunit hindi ko alam ang tungkol sa usura ng maaga, at sa palagay ko ginawa niya ito sa likod ko. Pagkasabi niyo ay tumalikod siya at binigyan ng nakamamatay na tingin ang katabi niya. Ang kabilang partido ay tumango upang ipahiwatig na naiintindihan niya, at pagkaraan ng ilang sandali, si Bao Kun ay nakatali. Kuya Leopard, ano ang ginawa ko sa iyo para gawin mo ito sa akin? Lumuhad si Bao Kun sa lupa na may hitsura ng hinaing at galit, nagpupumilit na bumangon mula sa lupa. Lumapit si Lintay at direktang sinipa siya sa lupa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Bastard, muntik mo na akong patayin. Naiintindihan niya na ang lahat ng nangyari ngayong gabi ay dulot ng bastard na ito, at naging dahilan niya ito para sisihin siya ng walang dahilan. Malamig na tiningnan ni Yechen ang lahat ng ito, at pagkatapos ay sinabi na may kalahating ngiti, Kuya Kun, kilala mo pa ba ako? Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Noon lang siya napansin ni Bao Kun, nagbago ang kanyang mukha, at sinabi niya kay Lintay, Brother Leopard, patayin mo ang batang ito, ngayon lang niya sinaktan ang kapatid natin, at tinanong ka pa sa pangalan. Nakuha. Sinampal siya ni Lintay sa mukha, gusto niyang basagin ang kanyang katawan sa 10,000 piraso, pagkatapos ay tumingin muli kay Yechen at sinabing, Senyor, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng paliwanag tungkol sa bagay na ito. Senyor. Marahas na nanginig ang katawan ni Bao Kun, tumingin kay Yechen na hindi makapaniwala, at pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa mga salita at gawa ni Lintay, bigla siyang bumagsak sa lupa na may patay na kulay abong ekspresyon sa kanyang mukha. Dalhin mo siya sa akin. Ikinaway ni Lintay ang kanyang kamay na may galit na mukha, at agad na tumayo at kinaladkad si Bao Kun, na parang patay na aso, at kinaladkad siya pababa anuman ang kanyang pagsigaw. Matapos ang lahat ng ito, pinunasan ni Lintay ang kanyang pawis at sinabing, Senyor, sa tingin mo ba masisiyahan kita sa paggawa nito? Paano kung sabihin kung hindi ako kontento? Walang ekspresyon na umiling si Yechen. Biglang lumubog ang puso ni Lintay, at nang may sasabihin sana siya, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot mula sa kanyang kaliwang hinlalaki. Pagtingin ko sa ibaba, nakita kong may kalahating dagwang daliri sa lupa. Nang makita ng mga taong nanonood ang ganoong eksena, naghiyawan ang ilang tao sa takot. Kinagat ni Lintay ang kanyang labi at hindi ng ahas na gumawa ng ingay. Dahan-daang nagsalita si Yechen, walang bahid ng emosyon sa kanyang boses, baliin ang iyong daliri bilang parusa, maaari mo bang tanggapin ito? Hindi niya naramdaman na nambubuli siya sa iba. Kung wala siya sa nakaraang insidente, hindi ba talaga mapuputol ang daliri ng kanyang ama na si Yehay? Nanghihiram ng 10,000 para ibalik ang 50,000. Noong ang kanyang anak na si Mengmeng ay nangangailangan ng pera, paano nakabawi si Yehay? Sa unang pagkakataon na tadterin mo ang iyong mga daliri, ano ang sisirain mo sa pangalawang pagkakataon? Bagamat nakuha ni Bao Kun ang pagtatapos na nararapat sa kanya, ang lahat ay dahil sa mahinang disiplina ni Lintay. Siya, si Yechen, nabali lamang ang isang daliri niya at hindi siya pinatay, na napakabait na. Mga damit, ako. Tinapin ni Lintay ang kanyang dumudugong kaliwang kamay, ang kanyang mukha ay sobrang putla, silin din ang may pananagutan sa bagay na ito. Nabali lang ang isang daliri sa akin ni Senyor, na siyang pinakamalaking kapatawaran. Siya at si Yechen ay malinaw na 1 metro ang layo, ngunit sa sandaling matapos magsalita si Yechen, ang kanyang daliri ay hindi maipaliwanag na nabali. Hindi ba siya mangangahas na tanggapin ang ganoong paraan? Kung ikukumpara sa pagkabigla ng kaluluwa, ano ang sakit ng katawan? Tumanggaw si Yechen, tumayo at naglakad patungo sa pintuan, kung hindi ka pumayag, maaari mong subukang maghiganti sa akin, at ako, si Yechen, ay sasamahan ka anumang oras. Don't dare? Don't dare. Paulit-ulit na umiling si Lintay.
Nang makitang umalis si Ye Chen, lahat ng tao sa clubhouse ay mukhang komplikado, walang nang ahas na pigilan siya, ngunit ang pagkabigla sa kanilang mga puso ay hindi mapawi sa mahabang panahon. May ganoong tao sa Tianan City. Natatakot akong magbago ito. Huminga ng malalim si Lin Tai at nabigla. Isang subordinate ang humakbang pasulong na may mabangis na mukha at nagsabi, Brother Leopard, gusto mo bang makahanap ng isang tao? Itinaas ni Lin Tai ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang mukha, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Idiot, kung gusto mong mamatay, huwag mo akong kaladkarin. Simula ngayon, walang sino man ang pinapayagang mag-provoke sa taong ito, kahit na ang gayong tao ay hindi maaaring maging kaibigan, hindi siya dapat labanan ito. Nang umuwi si Ye Chen, pasado 2:00 na ng madaling araw. Matapos maramdaman ang pantay na hininga ng kanyang mga magulang, naligo siya at naupo ng naka-cross-legged sa kama para magsimulang mag-practice. Hanggang sa tumilaok ang manok ay nagising ang kanyang mga magulang, at huminto si Ye Chen sa pagsasanay at lumabas ng silid. Nagulat si Ulan, bakit ang aga mong bumangon? Matulog ka muna sandali. Tatawagan ka ni nanay pagkatapos magawa ang almusal. Ma, hindi ako inaantok. Ngumiti si Ye Chen at walang malay na tumingin sa silid ng kanyang mga magulang, kumusta si Meng Meng? Ang kanyang anak na babae ay palaging magiging kanyang pinakamalaking pag-aalala. Bumantong hininga si Yehai at sinabing, nakatulog ako ng mahimbing, ngunit ang babaeng ito ay gustong sumipa sa kubrekama. Kailangang takpan siya ng iyong ina ng ilang beses sa isang gabi. Pagkatapos mag-alinlangan, pumasok pa rin si Ye Chen sa silid ng kanyang mga magulang, dahan-daang niyakap ang maliit na lalaki sa kanyang mga bisig, at tahimik na tiningnan ang natutulog na mukha ng batang lalaki. Nang magising ang maliit na lalaki, hindi niya nagustuhan na makita ang kanyang ama, kaya't maaari lamang niyang yakapin ng palihim ang maliit na lalaki habang ito ay natutulog at tingnan. Ang mukha ni Ye Chen ay puno ng paghanga, at ang pakiramdam ng dugo na mas malapot kaysa sa tubig ay nagpatalsik sa kanyang puso, ang ilong ay katulad ko, ang mga mata ay sumusunod sa iyong ina, lalo na ang mga pilik mata, na eksaktong kapareho ng sa iyong ina. Ang cute. Buti sana kung daddy ang tawag mo sa akin. Tumalikod ang maliit na lalaki, hindi malinaw na nagsasalita sa kanyang pagtulog. Ibinaba ni Ye Chen ang kanyang ulo at hinalikan ang maliit na mukha ng maliit na lalaki, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang maliit na kamay, at ginamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang tulungan itong magpainit ng kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang segundo, ang ngiti sa mukha ni Ye Chen ay biglang tumigas, napalitan ng napakalaking hangarin na pagpatay, Su family, very good, really good. Talagang nahuli niya ang mga lason sa katawan ng kanyang anak.